Thank you so much, Prof. V, sa yung juicy Talk Biz. At mga ka-RSP, dahil nga Wednesday, Pets Day ngayong araw, itong pet na makakasama natin this morning, ayon sa mga alamat o legend, ay isa raw itong Aztec god of fire and lightning na nagdi-disguise bilang isang salamander to avoid being sacrificed. Ano kaya itong pet na to, Meiji? Interesting nga, no? Ang pet na ito ay Axolotl. Mas kilalanin pa natin ang pet na ito kasama ang Axolotl pet owner na si Joshua Camba. Good morning, Joshua, and good welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Ang dalawang Joshua kasi itong kasama ko ngayon. Good morning. Ito Josh, paano ka ba nagsimula sa pag-aalaga ng axolotl? Actually po, nag-start po yan out of curiosity kasi meron akong kaibigan na lagi siyang nagsasabi about axolotl na okay siya alagaan. Tapos, yun, nakikita ko sa TikTok at sa Facebook na ang cute niya nga. Kasi yung iba nilalagyan na, or dinodrawingan ng pen and pen kapag pinikit sila sa glass kasi ang cute nila. Tapos yun, na-amazed din ako and then nung bumili yung kaibigan ko, bumili na din ako. Ayun po. Joshua, kakaiba yung itsura nito, no? Kasi mukha siyang lizard, pero sa tubig siya nabubuhay. And ito, interesting daw, ay nag-regenerate din sila. Kapag naputulan sila ng bahagi ng katawan, ay may ability din sila na putubuin ito. Can you tell us more about these characteristics? Mga axolotl po kasi mga amphibian sila. So, ang pagkakaiba po nila sa ibang amphibian is yung gills nila is nandun na. Hindi na po sila nawawala. So, pang tubig talaga sila. Eh, yung about po sa regeneration na characteristic nila, kapag po may naputol sa kanila, is nag-regenerate yun, depende sa kung gaano kagrabe or yung damage sa kanila. So, inaabot po ng 2 to 3 weeks depending sa laki ng damage. So, advantages yung mga paa po nila, kahit po yung utak nila maputol or mabawasan, is babalik pa rin po sa dati. Pati utak? Isa pa po pala pag po, sige po. Go. Okay. Let's go ahead. Okay, so Joshua, sa wilderness, itong mga axolotl ay nakatira sa freshwater lakes. So with that being said, pagka ba inaalagaan mo siya as a pet, meron bang required temperature pag nilalagay mo siya sa aquarium? Yes po, ang required temperature niya po is about 16 to 20 degrees Celsius. So, ayun po yung ina-adapt namin dito dito sa amin. Kasi po kapag po lumagpas ng 20 Celsius is, ayun po, hindi sila sanay sa ganong temperature and most likely baka hindi sila kumain. So, minimaintain po namin yung 16 to 20 Celsius talaga. So, kailangan malamig? So, malamig. Oo, malamig. Buti pa sila, no? Malamig yung Pero ano yung kinakain? Ano yung kinakain nila? Sa pagkain naman po is pwede po yung earthworm or superworm. Yung earthworm po yung mga bulate na nakukuha natin sa lupa. Ayun po. So, since po kasi yung way nila ng pagkain mahigop, since wala silang lipid, so kailangan na po talaga is yung malalambot para hindi sila mahirapan. Okay. So, hindi to katulad ng ibang isda na may feeds yung nilalagay lang sa aquarium. Pero medyo high maintenance siya, no? I wonder, Joshua, can I ask, mga magkano yung budget ang kailangan kapag gusto mong mag-alaga nitong axolotl? Ano po kasi siya ang nagpapamahal po sa kanya kasi is yung pinakang cooling system niya po. Kasi para po kayong nakarep sa kanya. So, may ginawa po kaming DIY dito para still ma-maintain namin yung lamig ng tubig. So, meron po kami kinonvert na tawag dito. Styrofoam box po siya. Tapos yung po yung nagsisilbing cooling system niya. Kasi po yung cooling system is maabot ng 7,000 to 10,000. And axolotl po is maabot ng 2,000 to 5,000 depende po sa species or sa strength nila. So bilang axolotl owner, anong may bibigay mong tips sa mga gusto rin mag-alaga nito? Kasi medyo interesting din pero medyo magastos. So anong tips na pwede mong bigay? Para po sa mga gusto mag-alaga ng axolotl, marirecommend ko po is dapat po meron kayong okay na ventilation kasi po kung nasa mainit kayo na lugar, medyo magastos po talaga siya. So, advantage po pag po yung bahay nyo is merong aircon. So, yun po, para hindi mahirapan or di ganun kataas yung temperature. I mean, kataas.
mainit na kasi pag mainit po kasi delikado para sa kanila. Baka pumilis yung buhay nila pagkagat po. So kailangan natin i-maintain yung mababang temperature. At saka siguro yung isa pang advantage is yung cute na cute sila. Like yung happiness na naibibigay kay Joshua, diba? Alright, meron ka ba lastly, Facebook page, social media accounts para makita natin mga ka-RSP yung iyong alaga? You can follow us po sa Facebook, Pishaw, and TikTok din po. Magawa din po kami ng mga contents doon. Pishaw din po. Pishaw_Bataan. Alright, thank you very much sa iyong pagsama sa aming umaga, Thank you. Joshua Camba, and for introducing to us kung ano nga ang Axolotl. Again, thank you and stay safe.